News and Public Affairs. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan. Serbisyong totoo lang. Mga biyaheng probinsya, inabot ng siyam-siyam sa mga bus terminal dahil kaunti ang mga bus. Ang iba, natatraffic daw. Mga nagkukumahog sa Christmas shopping, dagsa pa rin. Mapamulman o sa Divisoria, may nawalan pa ng anak. Bulkang Mayon, may kakaibang pagsabog ngayong hapon. Exclusive! Bugbugan na nauwi sa saksakan sa loob mismo ng campus sa San Sebastian College. Isang estudyante, patay! Matapos alantahin ng Bagyong Ondoy, mga taga-Kanyogan, Pasig, hindi pumayag na maging malungkot ang Pasko nila. Alamin ang tips para matiyak na ligtas ang mga ipanreregalong laruan. Claudine Barreto, nagalit daw kay Mark Anthony Fernandez kaugnay sa gagawin nilang pelikula. Ano kaya ang dahilan? At Krista Ranillo, nagsalita na tungkol sa mga kontrobersiyang kinaharap ngayong 2009. Mula sa GMA Network Center, narito si Mel Chanco, Mike Enriquez. Ito ang 24 Oras. Magandang gabi po. 3 araw bago magpasko, abalang-abala ang ating mga kababayan. At kasama ang GMA News sa paghahanda na yan. Nakatutok si Mark Salazar sa mga biyaheng probinsya sa Araneta Center Bus Terminal. Nakantabay naman sa Divisoria sa Maynila si Julius Segovia. At dahil patuloy pa rin po ang pag-aalboroto ng Bulkang Mayon, nakatutok pa rin sa lalawigan ng Albay sina Oscar Oida at Marie Somali. Unahin natin ang Araneta Center Bus Terminal sa Quezon City. Naku, punong-puno po ng pasahero doon. Marami po ang nainip dahil ilang oras na antala ang kanilang biyahe kasi sobra daw ang traffic. Nakatutok po doon live si Mark Salazar. Mark, kamusta na biyahe? Mike, Mel, yung dagsa ng mga tao dito nagsimula pa raw noong linggo at inaasahan nilang kakapal pa bukas, December 23. Kapag bumuhos na yung mga maghahabol daw na makapag-Noche Buena sa kanilang mga probinsya, pero magtatrabaho pa rin bukas. Pamilya ang dagsa ng mga biyahero dito sa Araneta Bus Terminal, isa sa pinakamalaking bus terminal sa Metro Manila. Mula sa ama hanggang kay bunso kasama sa Paskong probinsya. At kung ilan ang bilang ng pasahero, sobra pa ang bit-bit na bagahe ng mga ito. Pwede ko ba makita yung laman ng mga pampasalubong mo? Opo. Ito para sa inaanak. Mga ilan to lahat sa bag? Marami to kuya eh. Hanggang, 16 to. Dito pa sa side, dito, ayan. Mga regalo yan. Sige, isang mahiksing tanong. Bakit nakikipagsapalaran kang bumiyahe kahit mahirap? Anong halaga sa'yo na makauwi ng probinsya? Siyempre, iba pa rin ang nagkakaroon, doon ka nag-spend ng Christmas sa iyong family. Kasi, feel mo talaga ang Christmas kapag sama-sama po. Ang problema, nakakawala rin ng excitement kapag pag-aabang pa lang ng bus na sasakyan, 2 oras na. Kagaya ng grupong ito na Patacloban Leyte. Alas 10 ng umaga ang biyaheng kanilang kinuha, alas 12 na wala pa rin ang bus. So kung minsan pagka ganitong mga okasyon, hindi natin maiwasan yung traffic along the way. So hiningi lang natin yung konting pasensya at sigurado na makakarating itong mga buses na ito. Punuan ang pailan-ilang lumalargang bus. Ang biyaheng Albay na ito halimbawa, hindi malaman kung paano pagkakasyahin ng sakay na tao at mga bagahe. Sa gitna ng karamihan ng pasahero, may paisa-isang pulis na umiikot. Mainit ang mata sa mga mananamantala sa masikip na sitwasyon. Mainit naman ang ilong ng bomb-sniffing dog na ito sa mga bagaheng sumasabog. Sa maghapon, wala namang naging aberya sa biyahe na nagbabalik probinsya. Maliban nga lang sa kalabang inip. At mga patalim na ito na nakumpisa. Sa bisperas ng Pasko't Bagong Taon, alas 8 ng gabi ang huling biyahe ng LRT na biyaheng Baclaran Monumento. Hanggang alas 8:30 naman ang Monumento Baclaran. Sa December 25, December 31 at January 1, alas 9 ng gabi ang huling biyahe ng tren pa Baclaran Monumento. Alas 9:30 naman ang huling biyaheng Monumento Baclaran. Halos ganito rin ang schedule ng last commercial trip sa Line 2. Ito yung biyaheng mula Santolan o Recto.
Mel, mabilis na paalala lamang sa mga babiyahe pa lamang na wag na magdadala ng mga matatalas na bagay dahil yan ay kukumpiskahin din dito kahit pa inosenteng patalim niya na panggapas lamang ng damo pagdating niyo ng probinsya, wag niyo nang dalhin dahil maaaberya lamang kayo dito. Ganon din yung mga sumasabog o nagliliyab na bagay gaya ng gasol o gaas, wag niyo nang dadalhin dahil magkakaproblema kayo dito at maabala ang biyahe ninyo. Mel, Mike? Mark, yan nakikita natin kadami ng tao dyan sa bus terminal sa Cubao. Ganyan na ba yan buong gabi? Buong gabi tuloy-tuloy na ang biyahe ng mga bus? Wala nang tigil? Ganun ba yun, Mark? Yes, Mike. Ang inaasahan ng pamunuan ng bus terminal na ito ay magtutuloy-tuloy na yan. Pero alam mo, Mike, kanina sa buong maghapon, mas makapalang tao. Itong pinipwestohan ko ngayon ay dapat puno to. Kanina, punong-puno ito ng tao. May mga nakaupo. Yan nga yung mga nadidelay yung kanilang mga lakad. Medyo lumuwag-luwag pa nga ngayong gabi. Pero tutuloy-tuloy daw yan at pagtungtong bukas, yung pahapon daw hanggang gabi, mapupuno daw lalo yan. Yun nga yung sinasabi kong mga hahabol pa na babiyahe para umabot ng Noche Buena sa kanilang mga probinsya, Mike. Maraming salamat, Mark Salazar. Hindi naman alintana ng mga mamimili ang siksikan, gitgitan at pabugso-bugsong ulan makatipid lang sa pamimili ng mga pang Noche Buena sa Divisoria. Nakatutok doon live si Julius Segovia. Julius! Mel, panaka-naka ang buhos ng ulan nitong hapon kaya naman putikan ang kalsada pero hindi pa rin mahulog ang karayom mga Divisoria. Habang papalapit ang Pasko, parami ang mga naghahabol sa pamimili ng mga panregalo at panghanda sa Noche Buena. Kaya naman nagsimula ng tumaas ang presyo ng mga prutas at gulay pansahog. Ayon sa mga tindera, normal na sumisipa ang presyo ng mga ito kapag holiday season dahil sa taas ng demand. Ang isang balot ng kiyat-kiyat na dating 20 pesos, ngayon nasa pagitan na ng 35 hanggang 50 pesos. 50 pesos na rin ang 3 piraso ng maliliit na Fuji apples. 5 piso naman ang isang piraso ng pongkan. Ang kada kilo ng kastanyas, 200 hanggang 220 pesos. 180 pesos naman ang kilo ng ubas, pero posibleng umabot pa sa mahigit 200 pesos bago magpasko. 3 for 100 pesos naman ang peras. Sa gulay naman, ang presyo ng carrots, repolyo, baguio beans, sitsaro at broccoli tumaas na rin. Baka nga mas umarangkada pa raw ang presyo nito habang papalapit ang Pasko at bago magbagong taon. Araw-araw tumataas. Kung tataas ng tataas, kawawa mga Pilipino. Jesus is the reason for the season. So, no matter what, I enjoy Christmas. Kaya ang mga tauhan ng MPD Station 11 nag-inspeksyon ng mga timbangan. Nais nilang matiyak na walang nananamantala sa mga mamimili. Dapat lisensyado at selyado ng Manila City Hall ang timbangan. May ilang walang selyo kaya nasita at nakumpiska ang mga ito. Pero giit ng tindera, walang daya ang kanilang timbangan. Once na meron daya ito sa loob, sasampa natin ng kaukulang penalty ito at ang sa ngayon, baka paribok yung lisensya ng pagtitinda. Nabura lang po kasi madalas umuulan kasi noon. Pero meron po yan. Kaya lang, pinunasan ko na lang yung bakat niya kasi ang dumi tingnan. Inikutan din ng pulisya ang mga nagbebenta ng laruan. Kinumpiska ang mga gun replica. Bawal ito dahil nagagamit ng masasamang elemento sa paggawa ng krimen. Samantala, dahil sa siksikan, hindi maiwasan ang insidente ng pagkawala sa Divisoria. 4 na araw nang hinahanap ni Aling Dolores ang anak na si Renalyn Kagurungan. Biyernes pa nang mawala ang 4 na taong gulang na anak sa kahabaan ng Recto Avenue. Nananawagan po sana ako kung sino nakakita sana ko kay Nali. Pakisoli naman po kasi hanap ako ng hanap sa kanya. Pakibalik naman po kasi mabait naman yung anak ko na yun eh. Kung may impormasyon sa kinaroroonan ni Renalyn, maaaring tumawag sa numero bilang 736-5407. Mel, habang lumalalim ang gabi, lalo namang nadaragdagan ng mga tao dito sa Divisoria na lalong nagbibigay buhay sa night market. Live na kuha yan, wala na halos galawan ng mga sakyan sa intersection ng Recto at Abad Santos Avenues. Balik sa iyo, Mel. Maraming salamat sa iyo, Julius Segovia. Mga kapuso, nahihirapan pa po kayong mag-isip ng pangriregalo ninyo. At ang Pasko po ay 3 gabi na lang mula ngayon. Kasama po itong gabi ngayon. Subukan po ninyong magtungo sa Binondo. Doon may mga ibinebenta pong mga alternatibo na mga pangregalo. Nakatutok si Bernadette Reyes. Nairegalo niyo na ba ang halos lahat ng maisipang bagay sa inyong mahal sa buhay? O sadyang wala lang kayong maisip na maireregalo? Yan ang nagiging problema ng karaniwang mamimili. Pero alam niyo ba na mahanap niyo ang solusyon sa Binondo?
Dito matatagpuan ang isang tindahan